Alam nyo, madalas nating marinig na si Hesukristo, ang anak ay may banal na awtoridad. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Sa pag-aaral natin ngayon, sisilipin natin ang isang napakalakas na ideya mula sa Biblia, ang pag-upo ng anak sa mismong trono ng ama. So heto ang magiging biyahe natin. Magsisimula tayo sa isang nakakagulat na pangitin. Tapos, aalamin natin kung ano ba talagang kalikasan ng anak bago pa ang lahat. Sunod, yung koneksyon nila ng ama at syempre yung di matatawarang otoridad niya. Hanggang sa marating natin yung dulo, ang pag-upo niya sa trono. Okay, unang bahagi. Lahat ay nagsisimula sa isang pangatian. At hindi ito basta-bastang pangatian. Ito yung imahe na magiging pundasyon ng lahat ng pag-uusapan natin. Ang kanyang ulo at buhok ay mamaputing gaya ng balahibo ng tupa at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. Wow! Grabe yung description, no? Pilitin nating i-imagine yan, isang imahe ng sobrang kapangyarihan at kadakilaan. Ito yung itsura na magiging guide natin sa buong pagsusuri na to. Okay, i-breakdown natin. Bawat detalye kasi dito may ibig sabihin. Yung puting buhok, hindi lang yan dahil matanda na, no. Simbolo yan ng walang hanggang karunungan. Tapos, yung mga mata na parang apoy, ibig sabihin, kaya niyang makita ang lahat ng katotohanan. At yung tabak sa bibig niya, yan yung salita niya. Sobrang makapangyarihan, kayang humatol at magbigay buhay. At dito na nagiging interesting. Yung itsura ng anak sa pangitain, halos parehong-pareho sa paglalarawan sa Diyos Ama, na tinatawag na sinauna sa mga araw. Gets nyo na? Dito pa lang, sa itsura, pinapakita na ang kanilang pagkakaisa. So, sino nga ba itong napaka-misteryoso at banal na katauhan na to? Yan yung tanong na magdadala sa atin sa susunod na kabanata, kung saan mas lalaliman pa natin ang pagkilala sa kanya. So, part 2. Para maintindihan natin kung sino siya ngayon, kailangan nating bumalik sa simula. Bago pa man siya naging tao, sino nga bang anak? Ano yung tunay ng kalikasan? Sabi dito, ang Diyos ay walang kamatayan at nakatira sa liwanag na di malapitan. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta nakikita. At ito yung mahalagang tandaan. Yung katangiang yan, hindi lang para sa Ama. Yan din ang kalikasan ng anak bago pa siya nagkatawang tao. Ang technical term para dyan sa teolohiya ay ang ikalawang persona ng kadiyusan. Pero sa masimpleng salita, kinikilala siya bilang kapantay ng Ama. Pareho silang Diyos, may iisang banal na kalikasan. At dito napapasok yung pinaka-mind-blowing na part. Itong anak na dati ay hindi nakikita, naging tao. Bakit? Para sa wakas, may paraan na ang sangkatauhan para makita at makilala ang Diyos. Siya yung naging tulay. Okay, part 3. So, kung co-equal sila, anong ibig sabihin yan pagdating sa pagsamba? Paano ba yung relasyon nila sa isa't isa kapag yan na ang pinag-uusapan? Pakinggan nyo to ng maigi. Ang papuri ay para sa nakaupo sa trono, yan ang Ama, at sa kordero, yan naman ang anak. Pansinin nyo, hindi sinabing mas mataas yung isa, hindi. Pantay sila. Pareho silang tumatanggap ng iisang uri ng pagsamba. Anong takeaway dito? Simple lang. Kung iisa ang trono nila at iisa rin ang pagsambang binibigay sa kanila, ibig sabihin, iisa lang din ang kanilang banal na katayuan. Magkaisa sila sa kaluwalhati. So para mas madaling isipin, ganito yan. Ang Ama, siya yung di nakikitang pinagmula ng lahap. Ang anak naman, siya yung paraan para yung di nakikita ay makilala natin. Kaya nga, kung gusto mong makilala ang Ama, tingnan mo lang ang anak. Ngayon, pumunta na tayo sa isa sa mga pinakamalaking tanong. Paano nga ba nakuha ng anak yung sukdulang kapangyarihan sa buong sanlibutan? At ito na ang sagot. Yung pag-upo sa kanan ng Ama, hindi yan literal na upuan lang ha. Simbolo yan ng pinakamataas na pwesto, ng pinakamataas na karangalan at kapangyarihan. Mas mataas pa sa kahit anong kapangyarihan na maiisip mo. At may proseso yan, hindi yan bigla-bigla lang. Una, itinaas siya. Pangalawa, binigyan siya ng pangalang higit sa lahat. At ano ang resulta? Lahat, asin lahat, ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay aamin na siya ang Panginoon. At ito na siguro yung pinaka-key concept sa lahat. Yung pangalang higit sa lahat ng pangalan. Hindi yan bagong pangalan. Yan ang pangalan mismo ng Ama
na ipinamana niya sa anak. Kaya lahat ng otoridad ng ama, otoridad din ng anak. Okay, huling bahagi na. Dito na natin pagtatagpi-tagpiin ang lahat ng napag-usapan natin. Ito na yung grand finale, ang katuparan ng lahat, ang anak na nakaupo sa trono ng ama. At para wala ng tanong, para wala ng duda, pakinggan natin, mismong si Jesus na ang nagsabi kung paanong ako'y nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Galing mismo sa kanya. Wala nang mas titibay pa dyan. So yon na yon, ito ang ating konklusyon. Malinaw, simple pero sobrang bigat. Ang anak ay hindi lang nakaupo sa tabi ng trono. Nakaupo siyang kasama ng ama sa iisang trono. At dito tayo magtatapos sa huling imaheng ito. Ang kordero, ang anak, hindi lang siya nasa trono, kundi nasa pinakagitna, sa pinakasentro ng trono. Ano kaya ang ibig sabihin yan para sa atin? Na ang ating pastol, ang ating tagapamahala, ay nasa mismong sentro ng lahat ng kapangyarihan sa buong universo? Iyan ang tanong na iiwan ko sa inyo para pag-isipan.